Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Ang araw po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Tropical Storm. Nataglay pa nga rin ito ang 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa rin po yan na abot ng 85 km per hour. At ito nga po ay nasa parte na ng eastern section pa rin ng Biraca, Catanduanes, at asahan nga po natin yung kanyang landfall scenario ayon sa European Center. Mataas ang tsansa niya na papasok po yan dito sa parte ng Isabela at dediretso po yan dito sa may parte ng Kalinga at dediretso naman po sa may parte ng Abra at bababa po yan ng Ilocos Sur or posibleng mas bumaba pa yan hanggang sa parte ng La Union. At asahan nga natin yung extension ng kanyang kaulapan o yung kanyang diametro halos abot na nga po niyan ang parte ng Metro Manila, northern portion ng Palawan at hanggang northern portion nga po ng Mindanao. Ganun nga po kalawak yung kanyang diametro, kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil nga sa posibleng dulot nitong pagbaha at pagguho ng lupa at mga pabugso-bugso ng hangin. Bukod po nga po dyan at sa ating advanced weather forecast, meron nga po itong posibleng kasunod na posibleng panibagong bagyo. Ito nga po yung storm wind signal na itinaas ng Bagong Pag-asa DOST, na storm wind signal number 2 sa halos buong Catanduanes at signal number 1 naman sa Dinagat Island, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, Masbate, Romblon, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Marinduque, Batangas, Laguna, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bataan, Pampanga, Bulacan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Ifugao, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Babuyan Group of Islands. Yan po yung mga storm wind signal number 1 natin dyan. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. Expected natin within 12 to 48 hours ay magkakaroon tayo dyan ng mga pagbugso-bugso ng hangin at mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At ito naman yung forecast track ng Bagong Pag-asa DOST, posible nga na mamayang gabi ay ito mag-intensify pa into severe tropical storm bago po yan pumasok dito sa landmass ng parte ng Isabela. At asahan nga po natin na dahil nga meron pang umiiral na pagbugso ng hangin na nanggagaling nga po sa parte ng China, mataas pa rin ang posibilidad na maglaro po yan sa kanyang cone of uncertainty. Pwede pa po yan bumaba or pwede pa po yan umangat muli. Dito naman po sa Joint Typhoon Warning Center, National Oceanic at CIR, ito naman halos hindi na rin nagkakalayo yung kanilang prediction ng Bagong Pag-asa DOST. Posible nga na ito naman ay tropical storm category na posibleng pumasok sa ating bansa. Ito po para po sa ating mga kababayan dahil nga po meron tayong Sierra Madre, posible nga po na itong prediction natin ay posibleng humina itong bagyo na ito kapag tumama sa ating Sierra Madre. Dito naman po sa forecast track prediction ng European Center, mapapansin naman po natin na ito nga po ay doon pa rin halos hindi nagkakalayo yung kanilang prediction ng Pag-asa DOST at ng Joint Typhoon Warning Center at parehas nga po yan na posibleng lumabas po yan sa parte ng Ilocos Sur o mas mababa pa nga. Depende pa po yan sa kanyang paggalaw dito nga sa pagbugso ng hangin na nanggagaling nga po sa parte ng China. At bukod nga po dyan kay Bagyong Christine, meron nga tayong isang posibleng bagyo na imo-monitor na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po yan sa eastern section naman ng Cagayan Valley. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga natin bukas nga po October 23, asahan na nga po natin na ito po ay nasa eastern section ng Isabela by October 24.
ay ito po ay lalabas na ng ating landmass by October 25 naman ay posibleng lumabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng October 27 and 28, dito asahan nga po natin magkakaroon ng panibagong sama ng panahon o posibleng bagyo sa eastern section nga po yan ng Cagayan Valley. Again, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil kung mapapansin nga po natin sa lawak at laki ng diametro ni bagyong Christine, ito po ay maapektuhan niyang halos malaking bahagi ng ating bansa. Kaya lalong-lalo na po dito yung mas maiitim na nakikita nyo sa ating monitor. Dito po yung matatasang posibilidad na may mga malalakas sa pagbugso ng hangin at ng pag-ulan. Lalong-lalo na nga itong parte ng Visayas, Sorsogon, Catanduanes at tong Bicol region, even Metro Manila, asahan natin possible nga mamaya lamang makakaranas na tayo ng mga posibilidad na tsansa ng pag-ulan. Nag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.